Lord, sa umagang ito, sa inyong pagsama sa aming Panginoon, kami po ay nagagalak, Panginoon, na kayo po ay kumilos sa aming puso at naway napaniti ka namin sa umagang ito sa pamamagitan ng aming papuri at pagsamba aming Yahweh. Purihin po kayo sa salita ng Panginoon, sa inyo lamang Panginoon. Gamitin niyo po ang tagapagpahayag po ng iba na salita sa mga oras na ito. Sa inyo po ang lahat ng pasalamat at papuri sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Naranasan niyo ho ba ang pagsamba sa Diyos ngayong umagang ito? Sa pag-awit niyo ho ba, naranasan niyo po ang pagkilos ng Panginoon? Amen. At dahil dun pa lang po, kotang-kota na tayo. Dahil tayo po ay nakapagsamba sa Panginoon. Ngayon po umagang ito, sa pagpapatuloy po ng ating pagpupuri sa Diyos, samahan niyo po ako as we declare kung ano po ang gagawin natin ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako, sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, sa pagtitipon namin na ito, nandirito po kami para sa iyo. Nandirito po kami para itaas ang ngalan mo. Nandirito po kami dahil gusto po namin marinig ang tinig mo sa puso namin, sa espiritu namin, at sa pagbubuklat po namin ang inyo pong salita. Ngayong umaga, turuan po naman ninyo kami. Buksan niyo po ang puso't isip namin, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, at turuan niyo po kami kung paano po kami kikilos, mamumuhay, magsasalita, at mananampalataya bilang mga anak ninyo. Thank you for your blessing. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. Araw-araw, gumagawa po tayo ng iba-ibang mga judgment sa buhay. No, araw-araw, meron po tayong mga decisions na kailangan po nating desisyonan. Kapag meron kang kausap, iniisip mo, you have to judge. Naniniwala ba ako dito sa kausap ko o hindi? May sense ba yung sinasabi niya o wala? No, siya ba ay katiwa-tiwala or hindi? Ginagamitan natin ang discernment kung ating pong kausap na ito ay karapat-dapat pakinggan o hindi. Minsan may nangungutang sa'yo. Iisipin mo, legit kaya itong nangungutang na ito? Totoo kaya yung sinasabi niya? Dapat ko bang pautangin itong nangungutang na ito? Then you make a decision. You judge kung ikaw po ay magpapautang o hindi. O may nagbebenta sa'yo ng isang bagay. Then you make a decision. Dapat ko ba itong bilhin? I-judge mo yung product. Dapat ko ba itong bilhin? O totoo ba itong nagbebenta na ito? Every day, we make judgments, whether we like it or not. Sa totoo lang po, whether we like it or not, we make judgments. And judgments, making judgment is important. Importante po. Bakit po? Tatlong dahilan. Inaral po natin ito nung nakaraan. Bakit importante to make good judgment? Because it will help you to know right from wrong. Nalalaman mo yung tama at yung mali kapag tayo po ay marunong na humatol at mag-judge. Pangalawa, it protects us from mistakes. Nalalaman mo na mali, so napoprotektahan tayo para magkaroon po tayo ng mga pagkakamali na costly kapag mali ang naging judgment natin. Or kapag gagawa tayo ng decision, it guides us in making decisions for the future. So importante po na meron po tayong wisdom, meron po tayong discernment, at meron po sa Bible ay ang dapat iwasan ay hindi yung pagja-judge, ang dapat iwasan ay pagiging judgmental. Yan ang dapat iwasan. Maski tanongin niyo pa sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Kaya pamagat po ng mensahe natin ngayon po umaga, how to judge without being judgmental. Ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral noong nakaraan ng how to judge correctly. At ang pag-aaral po natin, tutuloy po natin mula po sa Matthew chapter 7, verses 1 to 6. Babasahin ko po at sundan po ninyo ang aking pagbabasa. Huwag kayong humatol nang hindi kayo hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo. Gayong troso, yung nasa mata mo. Mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata
at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nito. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Pinag-aralan po natin ito 2 weeks ago at natutunan po natin ito na may mga tao na nagsasabi, ayan, ang linaw-linaw, do not judge. So kahit niloloko ka na ng harap-harapan, no, kahit inaagaw na yung asawa mo, do not judge. Diba? Dahil sabi daw sa verse na ito, do not judge. Pero we have learned na hindi tinuturo ng verse na ito yung zero judgment. Bakit po? Dahil sa John 7:24, ito naman po ang sinasabi ni Jesus. Review lang po ito. Kung sinabi sa Matthew 7:1 na huwag kayong humatol, ang sabi naman sa John 7:24, huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Si Jesus ang may sabi ng Matthew 7:1, si Jesus din ang may sabi ng John 7:24. Kinokontra ba ni Jesus ang kanyang sarili? Yung isa ba doon sa verse na yon ay mali? O mali lamang po yung pagkakaunawa? Mali lamang po yung application. Inaabuso lang yung isa. Dahil dito po sa John 7:24, maliwanag sinasabi ng Panginoon, humatol ka. Pero batay sa matuwid na pamantayan. At nung nakaraan po, pinag-aralan din natin, merong 3 Greek words for the word love. Di ba? Agape, phileo, and eros. In the same way, meron naman pong 8 Greek words for the word judge. Pero 3 lang po yung inaral natin. Ano po yung mga words na yan? Diakrino, which means discernment. Krisis, which means to judge or judging. And krino, which means judgmentalism. Ito pong pangatlo na ito, na pagiging judgmental, ito pong ginamit ng Panginoon sa Matthew 7 verse 1. No, yung opinion or pronouncement na negative. Sa Matthew 7 verse 1, ang sabi, huwag kayong humatol, krino. So pwede po natin itong i-translate as, huwag kayong maging judgmental. Yun ang maaaring translation nito, upang kayo ay hindi naman hatulan. Para kayo ay hindi rin hatulan ng maging judgmental. Judgmental ka ba? Naging judgmental ka na ba? Siguro sabihin mo, ako, pastor, hindi. Hindi ako naging judgmental. Maingat ako dyan. Talaga ba? Alam mo ba na kapag ka nagchichismis ka, judgmental ka, kapag ka nagchichismis ka? Kapag ka pinag-uusapan nyo yung isang tao na tanggal sa trabaho, siguro nagnakaw. Nag-judge ka na kaagad. No? Tapos ipapasa mo sa iba. Ibig sabihin, parang naniniwala ka na totoo yung nangyari. You are judgmental kapag ka nagchichismis ka. Kapag ka nagkikriticize tayo ng isang tao, you are judgmental. Pag sinasabi mo na isang tao, tamad naman yung tao na yan eh. Kinriticize mo siya, you are being judgmental. Lahat po tayo, nagiging guilty dito without knowing na nagiging guilty pala tayo. Kasi sasabihin natin, hindi ko naman siya ginudge. Kinriticize ko lang. Judgment po yun. Kaya nga siya na-criticize eh. Kasi may nakita ka sa pagbabalansi mo, meron dapat na sabihin na negative sa kanya, then it is a decision, at nung binerbalize natin, naging judgmental po tayo. So we become judgmental daily. Pag meron na tayong mga nakikita na kinondemn natin, we become judgmental. Magnanakaw talaga yan. No, pag sinabi natin ganun, we become judgmental kasi kinondemn na natin yung tao. Eto pa, pastor, hindi ako naging judgmental. Talaga ba? When you compare people, you become judgmental. Itong asawa niya, mas matino kaysa dito sa asawa niya. Itong tatay na to, mas magaling na tatay kaysa dito sa tatay na to. You become judgmental. When you compare people, we become judgmental. When we label people, we become judgmental. Kapag sinabi natin, ayan, si Sharon yan. Diba, pagka tinawag mo siyang Sharon, diba, you become judgmental. Now, when we label people, judgmental. Si Pagong, judgmental yan. At sabihin sa'yo, Ilocano ka ba? Bakit? Kuripot ka eh. Judgmental yan. Cebuano ka ba? Bakit? Galante ka eh. Judgmental yan. We make judgments every day.
Kaya yun yung mga nagbabato ng Matthew 7:1, do not judge, do not judge, do not judge. No, actually po, nagfo-fall tayo under the category nitong Matthew 7:1 na do not judge kasi hahatulan din tayo. No, mapagkunwari, ang sabi sa Matthew 7. Dahil sinisilip mo yung puwing ng kapwa mo, actually nagpapatawa si Jesus, hindi ba nagpapatawa? Pero ito yung tinatawag natin na exaggeration. Ito yung tinatawag natin na hyperbole. No, meron ganyan si Jesus eh. No, sinisilip mo yung puwing, sinisilip mo yung muta nung kapwa mo, pero ikaw naman nakalagay sa'yo troso. Alam niyo ba yung troso? Nakita niyo yung poste ng Meralco? Yun ang troso. Pwede ba ilagay sa mata mo yun? Hindi, di ba? Sinasabi ni Jesus, yung puwing sinisilip mo, pero yung poste ng Meralco nasa mata mo. Di ba? Hyperbole, exaggeration, dahil talaga naman pinapakita ng Panginoon na yung uri ng pagja-judge. So, mga kapatid, believe it or not, nagja-judge ka. Every day. When you compare, when you label, when you criticize, pag nagchichismis, nagja-judge po tayo. Kaya mensahe po natin ngayong umaga para po sa ating lahat ito. Kasali po ako dyan sa mensahe na yan. At gusto natin matutunan, sabi nga natin kanina, hindi naman natin may iwasan talaga to make judgment calls every day. Pero, how can we make judgment calls without being judgmental? Paano hindi maging judgmental? Kasi tinuturo ni Jesus, avoid judgmentalism. Malinaw, yan ang tinuturo ng Panginoon. So how to judge without being judgmental? Simulan po natin. Una sa lahat, to judge without being judgmental, judge with love, not with condemnation. Wow, paano yan? Ginudge mo, tapos nilab mo? Paano natin gagawin yan? Yun po ang sabi sa Matthew 7:1. Huwag kayong humatol nang hindi kayo hatulan. Huwag mo raw i-condemn. Ilab mo yung tao. Kapag ka ikaw ay nagko-condemn sa pag-judge natin, you are already judgmental. Kasi may kasama na po na condemnation. No? Condemnation na po yan, at judgmentalism na po yan. At according po sa verse 1, may punishment yan. Kapag tayo raw ay nag-condemn, tayo rin daw ay i-condemn. Malinaw po yan, tinuturo ng Matthew 7 verse 1. So, paano ba yung condemnation? Ang condemnation should not be the motive for judging. Condemnation should not be the motive when we are making judgment calls. No? Hindi ho dapat yon. So, paano ba yan? Yung kaya mo siya dinajudge dahil gusto mo siyang mapahiya. Di ba? Or gusto mo siyang ipahiya. Condemnation yun. So, kapag ka nag-judge tayo dahil gusto mo na yung tao, ibaba. Masyadong, tao, mataas siya, no? Sikat siya sa school, halimbawa, kilala siya. Sabihin mo, kaya naman sikat yan kasi sip-sip yan eh. Gusto mo siyang ibaba, that is being judgmental. Ang ganda niya, maganda nga siya, hikain naman. That is being judgmental. No, ang galing niya, ang galing mag-basketball. Kaya lang, lampa. O, di ba? Pag binababa natin yung tao, pag gusto po natin ipahiya yung tao, kapag gusto natin na pagtawanan yung tao, yun ang purpose, then that is being judgmental. Hindi po yan tinuturo ng Biblia. Gawain yan ng mga insecure at ng mga inggit. Ulitin ko nga ito. Gawain yan ng mga insecure at ng mga inggit. Kapag ka nakakita tayo ng umaasenso, kurap naman yan eh. Gawain niya ng insecure at ng mga inggit. Pag may nakikita kang tao, ang dami nagkakakrush sa kanya. Bad breath naman yan eh. Gawain yan ng mga insecure at ng mga inggit. Kapag tayo po ay nagko-condemn ng kapwa natin, insecure ka, kapatid. Or inggit ka, kapatid. Natutuwa ba ang Diyos kapag kami napapahiya? Hindi. Alam naman sabi ng Lord, napahiya siya. Yay! Siyempre hindi. Sino natutuwa? Diablo ang natutuwa. Ayos, napahiya siya. Humina ang loob niya. Nagalit siya. Nagkasala siya. Na-insecure siya. Na-discourage siya. Tuwan-tuwa po ang Diablo kapag ka napapahiya. So kapag tayo po ay nagko-condemn ng kapwa, kaninong side ka? Kung ganun. Hindi side ng Diyos. Siyempre, it's demonic. Sabi nga, don't panic. It's demonic.
Diba? So, ingat po tayo kapag ganyan. The motive should be love, not condemnation. The motive should be love. The goal of judgment is not to condemn or shame, but to lovingly guide them towards God's truth. May nakita kang bata. Bata pa, 12 anyos, 13 anyos, babae, 15, 16 years old, nakikipag-inuman kung kani-kaninong lalaki, maya't maya. Pwede mo sabihin na pakawala yata itong batang ito. Or pwede mo siyang i-love. Pwede mo siyang sabihin na, alam mo, delikado yung ginagawa mo. Baka ang ending mo, kung ano-anong mangyari sa buhay mo kapag tinuloy-tuloy mo yan. Merong kasamang love. May nakita kang kaibigan sa church o kung saan man, may asawa, tapos nakikipagharutan sa opposite sex. Diba? Nakikipagkurutan. Nagpapatato ng pareho, 224. Di ba? Kapag ganon, di ba pwede mo sabihan, uy, huwag kayong magpatato ng pareho kasi baka machismis kayo. Sa kanya 225. Sa'yo 224. Di ba? Dapat concern ka. Hindi mo sasabihin na huli kayong dalawa, mga haliparot. Hindi mo ko-condemn. Sasabihan mo siya, Brad, may pamilya ka. Ingat ka sa ganyan. Walang masama sa ginagawa ninyo. Pero alam niyo yun, nasa bingit kayo. Wala pa kayo dun sa ano ba tawag doon? Foul. Wala pa kayo sa foul line. Pero nasa bingit kayo. Ingat. Di ba sabihin mo yung kaibigan mo, mahal mo yung kaibigan mo eh. Sabihan mo, ingat. Dahil delikado na, nasa gilid-gilid ka na. Meron pong pagmamahal kapag ganon. Kilala po natin si Pastor Jimmy, di ba? Yung ini-invite natin na speaker dito every once in a while. Hindi naman to chismis. Pastor Jimmy, baka nanonood ka dyan. Hindi naman to chismis. Kasi alam ko, shinare niya na rin to minsan dito po sa preaching natin, dito sa pulpit. Nung binata pa po kami ni Pastor Jimmy, magkaibigan ho kami niyan. And there was this girl na naging girlfriend niya. Tapos syempre, nagkukwento siya sa akin, ganto, ganyan. Tapos nalaman ko, yung girl na yun pala, kakahiwalay lang doon sa asawa. Sabi ko kay Pastor Jimmy, delikado ka dyan. Tigilan mo yan. Hiwalayan mo yan. Diniretso ko siya. Hiwalayan mo yan. At alam niyo po, si Pastor Jimmy, hiniwalayan niya yung babae. At matapos niya bang hiwalayan, after a month, nagkabalikan yung babae at saka yung asawa niya. Tapos lumapit siya sa akin, sabi niya, buti na lang sinabi mo sa akin, hiwalayan ko. Kasi kung hindi ko hiniwalayan yon, siguro nakakabugbugan na kami ngayon. O siguro nakakagyera patani na kami, kagulo-kagulo na kami dahil doon. Alam niyo po, minsan kailangan mong diretsuhin eh. Nakikita mo na nga papunta sa bangin, kailangan mo ng diretsuhin, tantanan mo na yan. Walang pupuntahan na matinuyang ginagawa mo. Love po yun. Pero kapag sinabi mo sa kanya, tantanan mo na yan, demonyo ka. Condemnation na po yun. Judgmental na po yun. Pero kailangan po natin na sabihin sa kapwa natin kung siya po ay mahuhulog na sa bangin. Kasama po yun sa love po natin. So judge with love. Hindi judgmentalism if you are doing it out of love. Dahil mahal mo yung tao. How to judge with love? When you look after their welfare. Pag iniisip mo yung kapakanan niya, love yun. Iniisip mo yung kapakanan ng pamilya niya, love po yun. Pag iniisip mo yung spirituality niya, yun ako, kapag tinuloy mo yan, I'm sure, malalayo ka sa Panginoon. Love po yun. Hindi ko tayo nagja-judge kapag ganon. That's why chismis is very unloving. Super unloving ang chismis. Kasi wala naman nag-chismis. Ano ba ang goal ng chismis? Sige, yung mga chismosa rito. Ano ba ang goal ng chismis? Kayo, nagja-judge kayo, ha? Hindi, really. Ano ba goal ng chismis? Di ba ang goal ng chismis, pagpiestahan? Di ba? Pagpiestahan, sirain, ibagsak, ipahiya. Di ba? Yung tao na nagkaroon ng pagkakamali, totoo man or hindi, yung pagkakamali niya na yon. Di ba? Yun ang purpose ng chismis eh. Yun ang goal niya. Eto pastor, paano hindi magiging judgmental? Paano hindi magiging judgmental? Paano magiging loving? O kunyari, meron kayong chismis, yung isang tao na buntis.
Diba? Merong ganun. Uy, nabuntis siya. Alam mo na ba? Pag kayo nasimula alam mo ba? Kaya pag ganun simula, ano na yan, alam nyo na yan. Kapag ka sinabi mo na sumagot ka, talaga, sinasabi ko na nga ba Condemnation. Chismis. Kapag kaya yung sinagot mo. Pero pag ang sinagot mo, ganito, ganun ba? Paano kaya natin siya matutulungan? Di ba? Nabuntis pala siya. Siguro nalulungkot siya ngayon. Paano kaya natin siya matutulungan? No, ano kaya ang kailangan niya? Ano kaya magagawa natin? Naku, galit na galit siguro nanay niya. Kausapin natin para hindi naman siya ma-depress. Judgmental ba yon? Hindi. Loving yon. Loving yon. Kasi iniisip mo yung kapakanan nitong taong ito. No, meron ka nakakita, baon sa utang. Ang daming utang niyan. Layuan natin yan. Nautangan na naman tayo. No, good morning, pastor. Nako. Isipin mo kagad, alam ko na kasunod nito. Nag-judge ka na. Pero kapag kaya iniisip mo, paano ko kaya siya matutulungan? Baon siya sa utang. Pag pinautang ko siya, baka hindi ako bayaran. So baka sa ibang paraan ko siya matutulungan. Counseling, basta prayer. Ewan ko lang. Siguro lahat naman tayo nakaranas mag-chismis, ano? Yeah? Siguro lang. Maliban sa akin lang siguro. Pero hindi. Lahat siguro tayo nakaranas mag-chismis. Nakipag-pray ba natin yung pinag-chismisan natin na yan? Pag-pray ba natin yan? So kung pinag-pray mo siya, at least may kasamang love yun. Diba? 50% chismis, 50% love. Parang mali pa rin. At least may love kaysa 100% chismis, di ba? So, merong love na gano'n, na balita mo, may bisyo. Isipin mo, paano kaya matutulungan to sa bisyo niya? Nalaman mo, lasenggo pala ito. No, kapag ka nasa church pala ito, aleluya. Pero kapag ka nasa bahay pala nila, lasenggo pala ito, nang bubugbog ng asawa. Tapos pupunta ka sa prayer team, no? Uy, alam nyo ba? Pag-pray natin, di ba? Ganito pala siya. Sabi ng prayer team, ganun ba? Paano natin siya matutulungan? Yun ang magandang linyahan. Okay? Hindi matapos yung pagpiestahan, ang ending, paano kaya natin siya matutulungan? Kunyari lang. So, yun po, no? Linyahan yan. Tandaan natin ang linya na yan. Paano kaya natin matutulungan yung pinagchichismisan natin? O yung pinag-uusapan natin. Okay? So magandang ano po yan. So kung di lang ganyan ang motive, kung di rin lang naman ganyan ang motive natin, huwag na natin pag-usapan yung tao. Hindi mo rin lang naman pala balak tulungan, ba't mo pa ibabagsak? Tinatago na nga niya, pinepersonal na nga niya, pinakakikip-kip na nga niya, ayaw na nga niyang ilalabas mo pa? Pinoproteksyon na nga niya yung sarili niya. Pinoproteksyon na niya yung pamilya niya. Ibubulat-lat mo pa? Godly ba yun? Labing ba yun? Hindi. Kung hindi rin lamang natin bawalak tumulong, wag na ho nating ikalat. Yun pa lang, tulong na yan. Yun pa lang, malaking tulong na po yan kapag hindi tayo nagkakalat. Kasi iba may may screenshot pa. May popost pa yung screenshot. May video pa. Ano ba naman yan? Talaga naman. Anyway, so to judge without being judgmental, make sure the motive is love. Make sure the motive is love. Ang ganda niyan. Kasi kapag tayo po nagkamali, which is I'm sure, I promise you, magkakamali po tayo. Pag ako po nagkamali, ayoko rin naman na pagpistahan niyo ko. No? Gusto ko rin na panalangin niyo ko, palalahanan niyo ko, tulungan niyo ako, encourage niyo ako, kaysa pagpistahan niyo po ako. Ayokong gawin sa akin, hindi ko rin gagawin sa iba. Amen? Amen. Amen. Okay, next po. To judge without being judgmental, judge graciously, not harshly. Now, graciously, ang pag-judge natin, huwag ba daw harsh, huwag maging mahigpit, huwag maging mabangis, no, huwag maging stricto sa paghatol sa ating kapwa. Minsan po, when we judge other people, masyado po tayong makitid, masyado po tayong focused sa kanya, masyado tayong mahigpit. Sabi ko nga, mabangis.
Kapag ka nag-judge sa ating kapwa, yun ang judgmental. Kapag ka merong isang tao, na-chismis mo, tapos nirat-rat mo na siya, very harsh. Sabi ko na nga ba yung pamilyang yan, ganyan yan eh. Yun lang isa may kasalanan, damay na yung buong pamilya. Yung kalulolohan niya, ang kilala ko, ganyan din ang lolo niyan. Grabe research mo, hanggang lolo. When we are harsh, we become judgmental. When we are gracious, we are not judgmental. Matthew 7 verse 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Di ba? Tama naman. Kung ano yung ginamit mo, yun din ang gagamitin sa'yo. Minsan, mahigpit. May mga tao sobrang higpit. Yung ballpen, siguro ginawa din natin dati to. Yung ballpen, nilalagyan ng papel, may nakasulat, stolen from. Stolen from? Pag napulot ko yung ballpen, magnanakaw agad ako. Diba? So pagka ikaw nakapulot, magnanakaw ka din. Diba napakaano naman, stolen from kagad yung ballpen na yan. So, how we judge determines how will we be judged. How we will be judged. So, paano po tayo mag-judge? Ganoon din po ang gagamitin sa atin. Many people are harsh on others. Masyado stricto sa pananamit, sa buhok, pati sa pabango, pati sa lahat, masyado stricto. Perfectionist. Maraming tao, perfectionist. Ang taas-taas ng standard pagdating sa kapwa. Pero pagdating sa sarili, anything goes. Pagdating sa sarili. Pero sa kapwa, tandaan po natin, the same measure will be used upon us or will be used on us. Meron na ba nasabihan na ba kayo na late na naman yun Meron ba kayo nasabihan na ganun? May nasabihan ba kayo na mali na naman siya? Kapatid, pagka sinasabi mo yan sa kapwa mo, late na naman siya. Sinasabi mo sa sarili mo, bawal ka rin malate. Meron ba dito na never na late? Wala. Di ba? So yung mga nalilate, darating yung time, ikaw din yung mga nalilate. So ayaw natin na sabihin sa atin yung sinasabi natin doon sa mga nalilate. Di ba? Ayaw natin yun. Pag sinabi mong mali-mali naman yan, bawal ka din magkamali. Meron bang hindi nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakamali. If we are harsh and unforgiving, we will receive the same treatment. Kung ikaw ay boss, kung ikaw ay boss ng kumpanya, at ikaw ay nagkikriticize o ikaw ay mahigpit doon sa iyong mga empleyado, kapag ka nagkamali ka, when you make a mistake, no one will defend you. At alangan namang hindi ka nagkakamali. Darating ang time, magkakamali ka. Yung zero. Yung zero sa cheque, nadagdagan mo na isang zero. Ang laking pagkakamali niyan. Yung 100,000, nadagdagan mo na isa pang zero, naging 1 million. No one will defend you from your employees. Kapag tayo po ay masyadong harsh sa ating kapwa, they will also be harsh to us. Na kapag tayo ay hindi patient sa mga bata, ay mga magulang dito na may makukulit na anak. When we are not patient with our children, alam nyo, tatanda din tayo. Tatanda din tayo at makukulitan din sa atin yung mga anak natin. At least, pag tumanda tayo, pwede natin sabihin sa mga anak natin, ikaw nga, nung bata ka, pinagtiyagaan ka namin . O ngayon, matanda na kami naman pagtiyagaan mo. Diba? Nung bata ka, naglilinis ako ng bahay. Pagdating mo, magkakalat ka. O ngayon, matanda na ako naman magkakalat sa bahay mo. Diba? Dahil, ginawa mo sa kanya, gagawin din niya sa'yo. Meron ako alam na kwento, hindi ko alam kung totoo, pero narinig ko lang yung kwento. Meron daw isang lalaki na nakatira sa kanya yung tatay niya, lolo na itong mga apo niya, nakatira. Tapos, nagagalit siya sa tatay niya. So pag pinapakain niya, palibasa, lagi raw nagkakalat, pinapakain niya sa lata. So lalagay yung pagkain sa lata, tapos papakain, kain naman yung lolo. Isang araw, nakita niya yung anak niya, namumulot ng lata. Akala niya, namumulot ng lata para ibigay doon sa kanya, para ipakain doon sa lolo. Ang sabi ng tatay, bakit mo pinupulot yung mga lata na yan?
Sabi ng bata, iniipon ko po para paglaki ko, papakainin ko rin kayo sa lata. Bumabalik po sa atin. So be gracious. Be gracious. Kung babalik din lang sa'yo, ang magandang bumalik sa atin, yung magandang ginawa natin. Hindi yung harsh na ginawa natin sa kapwa natin. So listen to me mga kapatid, do not be harsh. Huwag masyadong harsh. Huwag masyadong intense. Huwag masyadong mabangis. Huwag masyadong magagalitin. Huwag masyadong mahigpit. Huwag masyadong stricto. Huwag masyadong ganon. Dahil gagamitin sa atin yung ginamit natin na sukatan. And we do not want that. So be careful. Be afraid to judge harshly dahil bumabalik po yan. It will return to us. 1 Corinthians 10, verse 12. Kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Di ba? Ingat ka, nakatayo ka eh. Akala mo, tibay mo. Pero baka daw siya mabuwal. Pag may kapatid na nagkakasala, which is nangyayari, pag may kapatid na nagkakasala, sabihin natin, ang rupok-rupok naman yan. Sabihin natin, ang hina naman ng faith niya. Darating ang time tayo po magkakasala. Wag naman sana, pero darating ang time tayo magkakasala. Minsan sabihin natin, yung isang tao, mukhang pera yung tao na yan. Bakit mo sinabi mukhang pera? Kasi namili siya doon sa dalawang trabaho, binitiwan niya isa, kinuha niya isa, mukhang pera. Darating po ang time, tayo rin na magkakaroon ng sitwasyon na yon. Mako-confront tayo doon sa pera na yon. At pag tayo na nasa sitwasyon na yon, then malalaman natin kung paano tayo mag-decide, mukhang pera din pala tayo at the end. Do not be harsh. Be gracious with other people. Yan, sabihin natin, malas sa anak, yung magulang na yan, malas sa anak yan. Sigurado ka ba sa anak mo? So yung anak mo, pag lumaki yan, sigurado ka ba na yan habang buhay? Proud ka? Nothing is sure in this world. Kaya wag ho tayong masyadong pakasisiguro. Be good to other people. Magtanim ng mabuti para umani rin po tayo ng mabuti. So, do not be harsh. Be more gracious on other people. Be considerate. Yan, magandang word yan. Be considerate with other people. Maging maluwag sa pagsukat sa kapwa. Hayaan natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos. Pero tayo, maging maluwag sa pagsukat sa kapwa. Hindi ka naman referee. Kung referee ka, mahigpit ka, referee ka eh. Diba, nananalo, natatalo ang isang team, depende rin sa referee. Pero kung referee ka, di ba, tumungtong sa guhit, foul ka agad, tumungtong lang sa guhit. Di ba, lumabas lang ng kaunti yung siko, dumikit sa, foul ka agad. O pagka nagbabalibol, tumama lang yung daliri doon sa net, foul ka agad. Kasi referee ka. Talaga naghahanap ka ng foul. Referee ka ba? Hindi naman. So kung hindi ka referee, wag maging mahigpit sa kapwa. Kasi, sabi sa verse 2, babalik din sa atin. Kung paano tayo humatol, hahatulan din naman tayo at the same time. And be merciful. Ito po maganda. Be merciful. Sabi po sa Matthew 5:7, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Aba, saan ka pa? Di ba? Pinagpala ang mga maawain dahil sila man ay kakaawaan. Baliktarin mo yon. Kawawa yung mga hindi maawain dahil sila man ay hindi kakaawaan. So kailangan po natin lahat ito. Kailangan po natin lahat ito. Actually, kapag may tao tayo na nakita na, kunyari, KSP. Tinata mga bata ngayon, din alam yung KSP. KSP, kulang sa pansin. Kapag may tao tayo na nakita na kulang sa pansin, minsan naiinis tayo, grabe naman yan. Para yun lang, mapapil. Di ba? Ano ba tawag doon sa Jollibee? Pabida. Di ba? Bida-bida. Ginagano natin. Pero alam nyo, actually, kung maunawaan lang po natin ang pinagdadaanan ng isang tao, kung bakit siya ganun, maawa tayo. Ikaw, kulang ka ba sa pansin? Hindi. Bakit hindi ka kulang sa pansin? Kasi minahal ka ng magulang mo nung bata ka. Kasi nung bata ka, binuhusan ka nila ng pagmamahal, ng atensyon, hindi ka kulang sa pansin. Bakit siya kulang sa pansin?
hindi siya minahal siguro ng magulang niya. Siguro kasi hindi naman tayo nagja-judge. Tsaka example lang naman ito. Kaya wala naman akong binanggit na pangalan, di ba? Mukhang may naisip kayong kulang sa pansin, ha? Di ba? Hindi siguro minahal, hindi siguro pinansin. Siguro dinadaan-daanan ng magulang. Siguro may lagnat, Mami, may sakit ako. Oh, sabihin ng nanay sa kanya, 50, balikan by Jessic. Siguro hindi nakaranas ng atensyon sa kanyang kapwa. Kaya kulang sa pansin. Naiinis tayo. Mayabang. Ba't kaya mayabang siya? Alam nyo, inis tayo lahat sa mayabang, pero alam nyo ba kung bakit mayabang isang tao? Kasi kailangan niyang itaas yung sarili niya dahil ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Kaya yung kaliit-liit ang bagay, tinataas niya. Naghugas ako ng pinggan, 12 pinggan, hinugasan ko. Pinagyayabang mo pa yun, naghugas ka ng pinggan. Kasi wala siyang iba na mahugot na ipagyayabang. Kaya pati yung kaliit-liit na hugas ng pinggan, pinagyayabang niya. Nakakaawa ang mayayabang. Kasi walang ipagyayabang. Kaya kailangan magyabang. Pero yung mga may pagyayabang, hindi naman mayabang yung mga may pagyayabang. Kanina nga ba? Kanina, nakita ko. Ito, hindi ko alam kung totoo pero sabi ni Boy Abunda, totoo daw to eh. Teka. Ginadge ko agad si Boy Abunda. Ito si Rupa May. Ano nga apelyido ni Rupa May? Quinto. Si Rupa May Quinto, valedictorian daw ng high school. Gulat kayo, no? Ewan ko lang, yun ang sabi ni Boy Abunda. Nakita ko sa video. Sabi ni Boy Abunda, no joke. Sabi niya kay Rufa May, valedictorian ka daw ng high school? Sabi nung Rufa May, oo, kaya lang hindi ko naman pinagsasabi yun dahil hindi naman ako mayabang. Sabi niya, siguro, valedictorian din siya ng elementary. May honor din siya siguro. Yung iba, wow, top 25 ako. Pinagyayabang. Kasi nga, hindi nakatungtong sa ganon. So ulitin ko, ang mayabang ay insecure. Sabi mo sa katabi mo yan. Sige, ready, go. Sabi mo sa katabi mo. Yan. So siguro naman, mababawasan ng mayabang sa church na to. Ako na lang matitirang mayabang dito. Totoo po yan. Totoo yan. Yung isang tao, naiinis tayo. Ang damot niya. Di ba yun ang judgment mo? Madamot tong taong ito. Bakit kaya siya madamot? Di ba? Pag pinagana mo yung imagination mo, bakit may taong madamot? Kasi siguro nung bata siya, salat. Siguro nung bata sila, dumaranas sila ng araw na walang pagkain. Siguro nalilipasan sila ng gutom. Siguro meron ganon. Kaya kung titignan lang natin yung background ng isang tao at may kakaiba sa kanya, maaawa talaga tayo dun sa tao na yun. Kaya instead of judging, be merciful. Be considerate. When you are merciful, when you are considerate, you are not being judgmental. Pero kapag ka nagja-judge po tayo, without consideration, without mercy, ano nangyayari sa atin? We become judgmental, we become harsh. So, pag-ingatan po natin yan. James 2:13, walang awang hahatulan ang hindi marunong maawa. Talaga naman yan. No? Sa Bible po talaga yan. Number 3, how to judge without being judgmental. Judge to restore, not to punish. Judge to restore, not to punish. The goal is restoration and not punishment. Yan ang goal natin. Kapag meron tayong nakausap, yun nga, buntis pala siya. Ang goal natin, ma-restore. Bakit hindi na natin siya nakikita sa church? Kasi natanggal sa trabaho dahil nahulihan ng mga school supplies doon sa kanyang bag na nagnanakaw ng mga gamit sa opisina. Natanggal sa trabaho. So, kaya pala hindi na nag-church? So, kailangan natin siya. Kailangan natin siya na kausapin. Meron kaming kakilala, binata po kami, na TB. Nahuli ng investigador. Di ba, mayroong si Mike Enriquez, meron siyang ganun. Nahuli na investigador. Hiyang-hiya siya.
So, ang sasabihin mo sa kanya, uli. Hindi, di ba? Encourage mo siya. Brad, ano man mangyari, kaibigan mo pa rin kami. No, mali yung ginawa mo, pero kaibigan mo pa rin kami. Meron kami isang kasama sa seminaryo. Ito, totoo ito. Meron kami isang kasama sa seminaryo na mali. Na mali. Kasi doon ginawa yung mali malapit sa seminaryo namin. Kaya ang ginawa ng mali, meron ng balcony, merong babae doon sa taas ng balcony, tapos naka-miniskirt. Tapos dadaan ngayon siya, tatawagin. O di siyempre, tatawagin ka, titingala ka ngayon galon. Naka-miniskirt, yun na doon sa balcony. So, ito namang si pastor, tinawag ng babae, tumingala ngayon siya, tapos, siyempre, alam niyo naman yung camera, malisyoso, tinututukan yung mukha niya, tinututukan yung mata niya, tinututukan yung ngiti niya, di ba? Tapos biglang, mali, lumabas ngayon sa TV. Imagine ninyo kung anong judgment ang gagawin doon sa tao na yun. So, kailangan i-encourage po natin siya. Hindi to punishment. Hindi yung papatawag ka ng academic dean, tapos tanggal ka na sa seminaryo na to. Hindi. Dahil, di ba, kailangan i-encourage siya. Talaga nangyayari yung ganyan. Magsisi ka, no? Patatawarin ka ng Panginoon. Pinapatawad ka naman namin dito. So, kailangan po natin ng encouragement. Kapag mayroon dumadaan po sa ganyan, the goal is restoration, not punishment. Maliban na lang kung berdugo ka. Wala namang berdugo siguro dito sa atin dito, no? It will reveal our character kapag puro punishment ang hinahanap po natin. Alam niyo po si Jesus, meron po siyang parabola, 100 sheep, nawala yung isa. Nawala yung isa. At nung nawala po yung isang sheep na yan, hinanap po yan ng Panginoon. Nung makita ba ng Panginoon yung nawawalang tupa, pinanish ba niya? Hindi naman niya pinanish, di ba? Pastor, kinalawit niya eh. O, kinalawit talaga. Pero kasi nung nahulog yung tupa, di ba yung kanyang baston, parang question mark, kinalawit na talaga kasi nahulog sa bangin. At nung kinalawit, masasaktan talaga yun. Pero para sa tupa yun. Para sa kanya yun. At yung tupa, nahulog sa bangin, punishment ba yun? Hindi. Lumayo ka sa shepherd mo eh. Nahulog ka sa bangin. Pagkahulog mo sa bangin, may bato, nasugatan ka, nabalian ka, may tinik, natusok ka. Nasaktan siya as consequence ng paglayo niya sa pagsunod doon sa shepherd. Hindi yun parusa sa kanya, kundi siya mismo, pag lumayo ka sa Panginoon, mahihirapan ka talaga sa sarili mo. Eto tamang landas eh. Humiwalay tayo sa tamang landas, di sa maling landas, di gulo-gulo talaga ang mangyayari dyan. Natural consequence, hindi ho punishment. Pero nung kinalawit siya, nasaktan siya, sabi niya, ba't mo ako pinaparusahan? Hindi siya pinaparusahan, inililigtas siya. Kaya lang siyempre po, nasasaktan siya. Kakalawitin kayo. So mga kapatid, listen to me. At tumingin kayo dito. Huwag lumayo sa church pag nagkakasala. You will not be punished. You will not be condemned. There will be no harsh judgment kapag nagkakasala po tayo. Sino ba rito hindi nagkakasala? Ako nagkakasala pa rin naman ako. Diba? Hindi ko na lang pina-Facebook kung ano yung mga kasalanan ko. Pero lahat naman tayo nakakasala. At hindi mo kailangang mahiya. Ayoko nung umattend ng church. Nakakahiya naman ako. Pag lalo kang lumayo, lalo kang mapapahamak. It happens eh. It happens. We have seen this a lot of times. Bata pa lang ako na pastor, hanggang ngayon, tumanda na ako, we saw it a lot of times. Kapag ka nagkakasala, nahihiya, ayaw magpakita. Pag nagkasala ka, kapatid, lalo ka magpakita for encouragement. At tayo naman na nandito, naririnig natin itong sermon na ito. Yung mga nasa YouTube, yung mga nasa FB Live, naririnig natin itong sermon na ito. Stop judging. Stop being judgmental. Be loving. Be gracious. Kasi darating ang time, tayo rin po mga kailangan. Ito pong lahat, itong benepisyo po na ito. So, huwag lumayo sa church. You will not be punished. You will be healed. You will be healed. Kaya lang po, eto naman, kaya lang po, pag may sakit ka at pumunta ka sa ospital, ang purpose mo is healing, right? Hihiwain ka dun. Tutusukin ka dun
sa ospital. Tutusukin ka ng injection. Hihiwain ka pag isa-surgery ka. At paiinumin ka pa, palalaklakin ka ng mga mapapait na gamot. Sabihin ba, ba't niyo ako pinaparusahan? Ba't niyo ako hinihiwa? Ba't niyo ako tinutusok? Bakit niyo ako pinapainom ng mapapait na gamot? It is part of healing. That's why, pag nagkakasala po tayo, huwag po natin asahan na, baliwala yan. Sige lang, tuloy lang natin. Hindi parang wala nangyari. Magka-counseling tayo, mag-uusap tayo, paulit-ulit, mananalangin tayo for repentance, no, magba-Bible study tayo kung kinakailangan. The purpose is healing. It's not judgment, it is healing. Kapag ka wala ng love, judgment na yon. Pero kapag ka merong love, it is healing. Hindi po yun being judgmental. So to judge without being judgmental, make sure that the goal is restoration. That is our goal. At panghuli, to judge without being judgmental, judge truthfully, not hypocritically. Hindi po alam ito panghuli. Okay, judge truthfully, not hypocritically. Ang judging ay tumatalbog. Kaya may kasabihan, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Diba? Kasi tumatalbog. Matthew 7 verse 4, ba't mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, pero hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, alisin ko ang puwing mo, gayong troso nasa mata mo? Tapos may exclamation mark pa, mapagkunwari. Yun pa yung ending yung verse na yan. The process is truth. Now, be truthful. Maging totoo daw po sa sarili natin. Be true to yourself. Kunyari, nagagalit ka sa kanya kasi sinungaling siya. Hindi ka ba sinungaling? Nagagalit ka sa kanya kasi mayabang siya. Hindi ka ba mayabang? Pero kung mayabang ka rin naman pala, bakit ka nagagalit sa kanya? So, mag-evaluate daw po muna tayo sa sarili natin. Aminin daw natin na hindi tayo perfect. At kapareho lang naman natin yung ginajudge natin na yun. Pareho lang naman tayo. Nahuli lang siya. Pero pareho lang naman po tayo. Actually po, kung haharap tayo sa salamin, matatauhan tayo bigla na hindi tayo magja-judge. No? Minsan lang po, maliit yung salamin natin eh. Pero kung haharap tayo sa salamin, hindi na tayo judge talaga sa kapwa natin. So, do not judge to cover up. Minsan nagja-judge po tayo to cover up our own mistakes. Kasi pag sinabi natin na, uy, late na naman siya, oh. Parang sinasabi mo na, ako hindi. Di ba? Pag sinabi mo na sinungaling yan, sinasabi mo, ikaw hindi. So sometimes we cover it up. Sinasabi natin yung ganoon para sabihin natin na mataas ang standard ko. Hindi ako ganyan. Pero ang totoo pala, double standard. Alam niyo po sa Bible, ang tawag dyan, sa English, hypocrite. Ang tawag dyan sa English. Sa Tagalog, ang tawag dyan, hipokrito. Ang tawag dyan. Pero kung medyo social ka, double standard. Yan ang tawag dyan. Hindi masyadong masakit, pero double standard. Yung mukhang, ano ba yung double standard? Kapag ka iba yung nagjo-joke, pag iba yung nagjo-joke, green joke, sama mo naman, di ba Christian ka? Ba't ka ganyan mag-joke? Pero pag ikaw nagjo-joke, okay lang. Di ba? Pag ikaw, walang problema, okay lang. Pag ikaw gusto mo, inuunawa ka. Pagpasensyahan nyo na ako, mainit lang ulo ko ngayon. Pero kapag kayong iba, hindi natin inuunawa. Walang mainit ang ulo. Di ba? Mali ang ginawa mo. Pag mali, mali. Black and white. Pag kasalanan, kasalanan. Pag iba. Pero pag tayo, iba ang standard natin. Pag tayo. Pag sa iba, kailangan honest. Pagka iba, honesty. Pero pag tayo, white lies lang yung ginawa ko. Pag tayo, white lies. Pero pag iba, sinungaling. Pero pag sarili mo, white lie ka lang. Diba? Double standard po ang tawag dyan, mga kapatid. No, kapag ka iba, chismis. Pero pagka ikaw, prayer request. Double standard ang tawag, mga kapatid. So, be a helper, not a judge. Kailangan po ng tulong. So, ganun din pala ikaw eh. So, kanina sabihin natin, paano ko kaya siya matutulungan? Ngayon, para hindi maging judgmental, ang maganda pong sabihin natin, alam mo, struggle ko din yan. Magtulungan tayo. May ganyan din ang nangyayari sa akin eh. Sinungaling ka, alam mo, minsan nangyayari din sa akin yan eh. Mukhang pera yung desisyon mo, ako nangyayari din sa akin yan eh. Struggle ko din yan. Magtulungan tayo.
Aminin po natin, wala naman talaga malinis, nililinis lang tayo ng Diyos. So to judge without being judgmental, make sure the process is truth and truthful. Yan, ito, huli na to. And finally, to judge without being judgmental, judge humbly, not proudly. Humbly. Pagka proud, judgmental po yan. Verse 7, verse 5. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mong puwing ng iyong kapatid. No, ginajudge mo yung kapwa niya, proud. Pero hindi, magpakumbaba daw po tayo. The attitude is humility. Kapag tayo po ay pino-point out natin yung kapwa natin with humility, hindi judgmental yon. Pero kapag mayroong pride, judgmental po yan. So judge daw muna natin yung sarili natin. Alam natin yung kwento sa Bible, yung Pharisee, tsaka yung tax collector, nagpe-pray yung Pharisee, Lord, salamat, hindi ako katulad nitong katabi ko na to, na magnanakaw, tamad. Samantalang ako, Lord, matapat ako sa'yo. Diba, gano'n siya mag-pray? Yun, proud, self-righteous. Hindi ho dapat na mayroong ganun. Judge humbly, not self-righteously. So yung iba po kasi, kaya raw nagja-judge, ang feeling po nila, may karapatan silang mag-judge. Ang tingin nila, pwede nilang gawin yon. We are holier. We are not holier. We are not holier. Actually po, pag nag-judge tayo sa kapwa natin, judgmental na rin tayo. Kasi minsan may mga naririnig po ako. Kaya ko, narinig nyo ito. Minsan may naririnig ako. Alam nyo yung church na yan? Mga pariseyo, mga umatin sa church na yan. Judgmental, mga umatin sa church na yan. Hindi katulad ng church natin. Loving. Pag ginudge mo yung ibang tao, judgmental ka na rin. So judge humbly, not proudly. No, not being self-righteous. Make sure that the attitude is humility. Kasi po, darating ang panahon talaga, mangangailangan din po tayo. So wag po nating ipagkait sa iba yung kakailanganin din natin sa atin pong sarili. So as we close, if you talk to a person na nangangailangan po ng paalala mula sa atin, mula sa salita ng Panginoon, if you talk to a person with love, humbly, graciously, without being harsh, and you're willing to help, aayawan niya ba yun? Hindi niya aayawan yun. Magpapasalamat pa siya. Salamat, you took the risk. Salamat, you took time para i-point out sa akin yung bagay na yan. Ma-appreciate po niya yun. So therefore, use your judgment to discern. Use our judgment to help, to love, to heal, and to guide other people. Kaya nga meron church. Kasi kung tayo lang, kanya-kanya tayo, kagulo-kagulo. Kaya nga meron church. Kaya po tayo nandito, tignan niyo po yung mga katabi ninyo para magtulungan. Hindi para mag-judge sa isa't isa. Nandito po tayo kasi po yung iba sa atin dito, babagsak sa mga susunod na araw. Pero pag bagsak niya, buti na lang nandito tayo para buhatin siya. Kasi darating yung time, tayo naman ang babagsak. At praise God, merong bubuhat naman sa atin. So let us learn how to judge correctly and not being judgmental. No, simple lang naman po. Para hindi maging judgmental, anong kailangan? Love. Be gracious. Ano yung pangatlo natin? Truthful and not self-righteous. Be humble. At palagay ko po, sa tulong ng Panginoon, na-achieve po natin to sa tulong ng Holy Spirit. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mga salita mo na ipinahayag po ninyo sa amin ngayon pong umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na nangusap ang Holy Spirit sa amin. Lord, tulungan niyo po kami. Paglabas namin ng buluwagan ito, haharap po muli kami, Panginoon, sa mga sitwasyon. Haharap po uli kami sa mga tao. Haharap kami sa iba't ibang mga pangyayari. Lord God, give us wisdom. Give us discernment. But give us love. Give us humility. Yung grace na tinanggap namin, Panginoon, maipasa po nawa namin sa mga nangangailangan na ito.
and your truths be our truths as well. Thank you, Lord, for this morning. Pagpalain niyo po kami sa inyong mga salita. Mamunga nawa ito, Panginoon, at maging tunay na haligi ng aming buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.